Kung sawa ka na sa financial status mo ngayon at gusto mo naman mabago ang takbo ng buhay mo sa susunod na taon, well, may magagawa ka. Ang pag-unlad kasi ng iyong financial status ay hindi lang nangyayari overnight, pero sa pamamagitan ng mga tips na ito, pwede mong simulan ang pagbabago ngayon. Kaya sa video na ito, narito ang 9 na practical tips na makakatulong sa iyo para hindi ka maghirap next year. Una, embrace discomfort. Minsan, upang makamit ang success na hinahanap mo, kailangan mo muna mag-step back and realize na para ma-achieve mo ang mga pinapangarap mo, ay dapat dumaan ka muna sa hirap. For example, kung may bahay ka na gustong bilhin, kapalit nito ay ang sacrifice na dapat mong gawin para mabayaran ito buwan-buwan, like itigil mo muna yung pag-add to cart mo sa Shopee kapag may sale, o bawasan mo muna yung iba pang gastusin like yung mga Netflix o HBO Go subscription na di mo naman talaga kailangan. Ito ay pagpapakita ng delayed gratification para mas maabot mo ang mas malaking goal sa buhay mo. Ang pangalawa, iwasan ng mga negative na tao. Huwag mong pansinin ang mga taong negatibo at humahad lang sa iyong mga pangarap. Ang kanilang negative na pananaw ay maaaring gumulo sa iyong isipan at magdulot ng pagdududa sa iyong kakayahan na baguhin ang takbo ng buhay mo. Sa katunayan, maaari pa nga nilang ipasa ang kanilang pagiging negative at ang kanilang isyong pampinansyal. Kaya't huwag mong hayaan na pigilan kanila kung ito man ay pag-i-invest, pagsisimula ng negosyo o pagbabalik sa pag-aaral. Huwag mong hayaan na pigilan ka ng mga taong ito. Huwag mo ring hayaan na paniwalain kanila na hindi mo kaya dahil ang mga taong ganyan ay ang papatay sa mga pangarap mo. Ang pangatlo, itigil ang paniniwala na kailangan mo ng malaking sweldo para magsimulang mag-ipon. Sa kabila ng iniisip ng marami, hindi mo naman talaga kailangan ng malaking sweldo para magsimulang mag-ipon. Oo, mahirap mag-ipon ng pera lalo na kung sobrang liit lang ng kinikita mo at madalas kulang pa ito. Pero bakit di mo muna simulang mag-ipon sa pinakamaliit na halaga na kaya mo? Subukan mo muna mag-ipon ng piso o 5 piso araw-araw hanggang sa makabuo ka ng habit ng pag-iipon. At kapag nakasanayan mo na ito at nakikita mo rin na patuloy na lumalaki ang ipon mo, ay magsisimula ka na maghanap ng mga paraan para kumita pa ng mas maraming pera. Kaya't kung naghihintay ka na magkaroon ng malaking sweldo para lang makapag-ipon, panahon na upang baguhin ang mindset na ito. Ang pang-apat, itigil ang pagpapanggap. Iwasan ang pagpapanggap para lang magmukhang mayaman. Matatalo ka lang sa laro na ito. Dahil na nga rin sa social media, palagi mo nakikita ang mga tao na nagmamaneho ng magagandang sasakyan, nagsusuot ng mga branded na damit at nagbabakasyon sa ibang bansa. Ngunit sa katotohanan, kung makikita mo lang ang kanilang bank account, ay magugulat ka na baka mas may pera ka pa sa kanila. Kaya huwag mong ubusin ang pera mo sa pagpapanggap lamang. Dapat alam mo at kaya mong labanan ang peer at online pressure sa pera. Kung di mo kaya, huwag mong bilhin. Tandaan mo na ang mga tao o influencer ay nagtutulak sa iyo yan para gumastos at di ka naman nila tutulungan kapag nandyan na ang mga bayarin at kapag nalubog ka na sa utang. Siguraduhin ikaw may control sa iyong mga desisyon sa pera, maging malinaw sa iyong mga goals at simulan kagad ang mga hakbang na makakatulong sa iyong bulsa. Ang panglima, i-check ang iyong mga nakaraang financial goals. Maglaan ng oras upang suriin ang mga nakaraang financial goals. Kunwari ay may amount na pera na dapat naipon mo noong nakarang taon pero di mo ito na-achieve, huwag lamang itong isang tabi at magsimula ulit. Maglaan ng sandali upang alamin kung bakit di ito natupad. Maging self-aware. Kapag nahanap mo na kung saan ka nagkamali, maaari mong ayusin ang iyong diskarte at maabot ang goal sa susunod. Kasi kung patuloy mong ipagpapaliban ang pag-check kung saan ka nagkamali, tulad ng hindi pagbabayad ng utang sa credit card, pag-i-skip sa savings ng retirement at paglalaro ng patintero sa iyong mga bayarin, kailangan niyo munang umupo at tukuyin kung saan nagkulang at simulan ng paggawa ng action plan sa pagbabayad. Ang pang-anim, magkaroon ng mga usapan tungkol sa pera kasama ang iyong partner. Ugaliin na maglaan ng oras para sa regular na usapan tungkol sa pera kasama ang iyong kapareha upang parehas kayo magkaintindihan at maging bukas tungkol sa inyong mga usapin tungkol sa pera. Sa mga pag-uusap na ito, maaari nyo talakayin ang lahat ng uri ng usapin sa pananalapi tulad na lang ng pag-update ng budget, pag-a-adjust ng mga plano sa paggastos, pagsubaybay sa inyong progress, at pagtalakay sa anumang alalahanin sa pera na meron kayo. Sa paraan na ito, mas gagawin itong simple at mas madaling intindihin ang inyong financial setup. Ang pangpito, maging handa sa mga financial setback.
Ang buhay ay may kakaibang paraan ng pagbibigay ng mga pagsubok sa oras na hindi mo inaasahan. Kadalasan nga ay kung kailan ka pa nakaipon ay saka nagkakaroon ng dagdag na gastusin. Pwedeng ikaw ay nakaplano ng magbakasyon ngayong taon tapos bigla namang nasira ang iyong wifi router at kailangan mo ito para sa iyong part-time job. Siyempre, kailangan mo itong ipagawa o palitan at libo-libong piso ang mawawala sa iyo. Kaya minsan ay nakakatuksong sumuko sa pag-iipon kapag dumating ang mga setback na ito, ngunit iyon ay huling bagay na dapat mong gawin. Ang mga setback na ito ay maaari magdulot ng depresyon at hindi ito lagi maiiwasan, ngunit hindi ka talo dahil lamang nadapa ka sa daan. Ang tunay na pagkatalo ay kapag nanatili ka nakadapa at tumangging bumangon. Kaya tumayo ka at matuto sa mga setback na ito at siguraduhin bumalik ka sa tamang landas. Ang pangwalo, iwasan ng impulsive buying. Isa sa mga pinakamalaking pumapatay ng iyong ipon ay ang impulsive buying. At kung isa ka sa mga Pilipino na madalas na mag-add to cart, maaaring oras na para seryosohin ang pagtigil nito. Isa sa mga dapat mong gawin ay mag-open ka ng 2 bank account sa magkahiwalay na bangko. Ang isang account ay para lamang sa mga gastusin mo at ang isa naman ay passbook account na para sa ipon mo. Sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong ipon sa isang lugar na hindi madaling ma-access, mas mababawasan mo ang tukson mag-splurge at gastusin ang pera ng biglaan. Maaari mo ring gamitin ang 24-hour rule. Sa rule na ito ay binibigyan mo ang sarili mo ng hindi bababa sa 24 oras upang pag-isipan ang isang bagay bago mo ito bilhin. At kung pagkatapos ng 24 oras ay nakapag-decide ka na di mo naman talaga kailangan bilhin ang bagay na yon, well, yung perang naiitabi mo ay ilagay mo na lang sa ipon mo. Ang pangsyam, huwag ibase ang success sa mga material na bagay. Ito ay isang karaniwang trap na marami ang nahuhulog at isa ito malaking dahilan ng lifestyle inflation. Iniisip ng ilang tao na ang sukatan ng kanilang tagumpay ay base sa mga material na bagay na pag-aari nila. Iniisip nila na kung wala sila malaking wardrobe, pinakabagong gadget o magarang bahay ay hindi na sila matagumpay. At kung napapansin mo na nahuhulog ka na sa ganitong mindset, ay kailangan mong gawin ang isang reality check. Oo, nais nating i-level up ang ating buhay, ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat ay marami kang material na pag-aari para lang masabi na matagumpay ka. Ang pagbubuo ng isang emergency fund, pag-iipon para sa retirement, at ang pag-iipon para sa edukasyon ng iyong mga anak ay isang smart money move, kahit walang ibang nakakakita nito. So ikaw naman, ano ba ang mga dapat mong baguhin para di ka maghirap next year? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.